Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Sa mga litrato nakasama siya ni Tony Yang, Wesley Guo, at iba pa. Sa Magandang Umaga Pilipinas, sinabi ni dating PNP Chief General Benjamin Acorda, na inamin niyang nasasaktan siya sa nais na patunguhan ng pagkakagawit niya sa isyu sa mga illegal na POGO. Kaya naman, sinabi ni Acorda na handa siyang humarap sa pagdinig ng Senado nang madawit ang pangalan niya sa investigasyon ukol sa ilegal na POGO. Maganda na rin anya ito kung ipatatawag siya upang maipaliwanag ang kanyang panig. Ang masasabi ko lang po, bilang pulis at saka bilang Pilipino, ginawa ko lahat ng dapat kong magawa, lalo na pagdating sa national security. Hindi po talikod dyan. If ever I'm suffering right now because of these things na ginawa ko, I will do the same thing if given a chance again. Maraming dapat malaman ng ating mga kababayan, and lalo na sa national security, hindi ko ipagpapalit po. And Yan lang masasabi ko. Hindi ko ipagpapalit ang aking naging katungkulan, ang naging katapatan sa pagiging Pilipino at pagiging alagad ng batas. Samantala, sa Metro Manila ngayon, paniningil ng multa sa mga motoristang dadaan sa expressway na walang RFID, ipinagpaliban sa 2025. Muling ipinagpaliban ng Department of Transportation sa 2025, ang pagpapataw ng multa sa mga motoristang hindi susunod sa mga patakaran sa expressway sa National Capital Region at mga kalapit na lugar, kabilang ang pag-install at tamang pag-load ng RFID. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, mayroong mga tool ang DOTR upang matugunan ang pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing kalsada, at kinakailangan muna aniya nilang masusing pag-aralan ang bagong patakaran, upang matiyak na ito ay alinsunod sa pangangailangan ng mga motorista. Ani Bautista, ang pagpapataw ng multa sa mga motoristang lalabag sa Joint Memorandum Circular No. 2024-001 o ang Revised Guidelines for All Vehicles on Toll Expressways, ay maaaring ipatupad sa Enero ng susunod na taon. Nabatid na nakatakda sanang ipatupad ang Revised Toll Guidelines noong August 31, pero ito ay iniurong sa October 1. Dagdag pa ng DOTR na pag-aaralan din nila ang mga impormasyon mula sa mga public consultation, kasama ang mga datos ng mga lumabag para sa posibleng pag-amyende sa nasabing revised toll guidelines. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Miyerkules. 91 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.